Welcome sa ating Wednesday serye. It's called Wednesday Week. Attorney, welcome po sa ating Wednesday serye. Last time po we talked about your NGO works. This time naman po, dumako naman tayo sa work niyo sa government. Ano po naging trabaho niyo sa government? Sa DTI? Yes. Okay. Una, 1989, I graduated in college 1989, AV Economics. So, July 10, 1989, nagtatrabaho ko sa DTI Maguindanao. So, sa DTI Maguindanao, unang ko naging trabaho, contractual, DTI card. So, I became the Municipal Trade and Industry Officer. Na-assign ako Pagalungan, Magtano, Gayniben, UP. At that time, hindi pa ganyan kaganda ang kalsada. Sumasakay lang kami sa dump truck, sa taas ng dump truck, papuntang Magtano. So, yun ang unang naging trabaho ko. Then, second, naging permanent na ako, naging regular na ako as a researcher, analyst, and then specialist. So, sa DTI kasi, ang main na trabaho sa DTI, main function ng DTI, by the way, bagong established lang at that time yung DTI system. So, kumbaga pa, maganda yung pasok namin doon sa DTI kasi bago established na office. Ang trabaho ng DTI basically is business promotion and at the same time regulation. So, regulatory and promotion ng trabaho. Like sa Bureau of Product Standards, for instance, sila yung nag-determine kung standard ba yung pinipenta o kaya kung imported, meron bang ICC clearance yan. So, in my first job as a regular employee ng DTI, ang trabaho ko, ako yung naging enforcement char. Enforcement char, ibig sabihin ako yung nagmo-monitor ng compliance sa mga batas ng DTI like consumer protection laws, product standards laws, and even I could still remember, even the price tag, minomonitor namin. Kasama yung prices ng commodities. And then gumagawa kami ng feasibility studies and then commodity flow studies. So basically, yun yung mga trabaho ko doon na medyo mahirap din pero masarap na pinagdaanan. At the same time, I was a working student. Nag-aaral ako ng College of Law. So pagkahapon, after office, after 5, diretso na ako ng NDU. Nag-aaral ako sa College of Law. So, tuloy-tuloy yun, 1989, pumasok ko first year, I graduated 1993 sa College of Law ng NTU. Then, nagpahinga ako ng isang taon, nag-iipon para pang-bar. So, nag-exam ako, nag-bar ako, nag-review 94. Lumabas ang resulta ng exam, 1995. So, I became a lawyer in 1995. So, doon na. After that, I stayed there hanggang 1997 sa DTI Maguindanao. At the same time, nagkaroon na ng DTI ARM. So, pumasok na yung ARM kasi 1991, pumasok na yung ARM. So, yun yung mga ano doon sa sitwasyon ko noon sa DTI. And then, 1997, lumipat na ako. Umalis na ako sa DTI kasi parang, kumbaga pa, redundant na yung trabaho ko doon. Dahil I became a lawyer, so kailangan ako ng mas trabaho para sa pagtatanggol sa may mga kinakaharap sa batas. So, lipat ako sa Public Attorney's Office. So, doon ako nagpasok naman sa PAW. So, yun yung sa akin sa DTI na trabaho bago ko naging abogado. Segue muna tayo, sir. Napapansin ko, naka-uniform kayo ng ano, sir. Saan po kayo galing? Yeah. This one, kasi katatapusan ng meeting namin sa board ng Red Cross. So, vice chairman ako doon, ang chairman si Mayor. Congrats. Pero medyo busy si Mayor, kaya usually ako nagpa-preside pag busy si Mayor. So, nagkameron kami ng re-election sa Red Cross board. Fortunately, ako pa rin yung nakalagay na vice chairman, and then si Mayor pa rin yung chairman. And marami mga bagong board of directors ngayon. So, we do hope na maganda yung pasok ng 2025 sa Red Cross Cotabato City Maguindanao chapter. Dahil 2024, maganda yung accomplishment namin. Nanalo ang Red Cross Maguindanao Cotabato City Chapter na panalo first place in terms of services. Tanong ko, sir, sa hectic na schedule mo, paano yun na ma-manage yung time mo? Magaya ngayon. Well,
Noong unang panahon, nung bata ka pa, para bang bored, wala kang ginagawa. But as you grow older, para bang kulang na yung oras. So, how do you manage it? Parang parati na lang may schedule. Ano ba schedule ko ngayon? Ano schedule bukas para may pasok lahat? The good thing is while you're growing older, marami kang activities. Medyo hindi mo napapansin, tumatanda ka na pala. Nag-i-enjoy ka na lang sa mga trabaho and nakakatulong ka naman sa maraming tao. Well, back to question, sir. Question number 3 ko, sir. Lesson you've learned on this particular job as part of your journey in life. Sa DTI? Sa DTI po, Maguindanao. opo. Okay. Actually, ang natutunan ko kasi first employment ko, kailangan huwag kang tumanggi sa trabaho. Kumbaga pa, huwag mo sabihin na hindi mo kaya hanggat hindi mo nasubukan. And second, you should always have your initiative. Kailangan may initiative ka, paano mo magawa yung mga trabaho. So you analyze it, then yung magkakaroon ka ng paraan, paano mapadali yung trabaho. Yun na naman, and actually, time management din while working at the same time studying, kailangan mo na magkaroon ng, kumbaga pa, time management. By the way, nung nasa DTI Maguindanao ako, nung naging lawyer na ako, nagturo naman ako sa NDO. So, from 1995 to 2002, actually, naging professor ako sa College of Law ng NDU. So, well, may mga estudyante nga na iba, ngayon na successful lawyers, who were, some of them are my students. No? Nakakatuwang isipin. And yung mga accountant, kasi sa College of Commerce, may law subjects yan sila. So, yun yung mga tinuturo natin. So, enjoy naman. Message natin, sir, sa mga, baka may gusto kang sabihin sa mga aspirant lawyers, mga gustong Well, yung pag-aaral ng law, kailangan talagang ambisyon mong maging abogado. Sa akin kasi, grade 3 pa lang ako, pinangarap ko na maging abogado. Kaya tuloy-tuloy na, alhamdulillah, naging lawyer ako. So, hindi pwedeng mag-aaral ka ng law, katulad sinasabi ko sa mga estudyante ko, dahil wala kang ginagawa sa gabi, mag-aaral ka ng law, hindi pwede yun. Hindi pwedeng para bang babaliwalain mo na yung pag-aaral ng law. Kasi, well, the toughest still is the bar exam. Yung pa rin ang pinakamahirap na exam sa pag-aaral. So, yung bar exam. So, pangalo, at tiyaga lang. Tiyaga lang yan. Kaya-kaya nyo naman. Alright. Thank you, attorney, sa pinahagi niyo pong time sa akin. Once again, marami pong salamat. Mabuhay. Thank you very much and magandang araw sa atin.